Kamusta mga kaibigan saan man kayo sa mundo? Kumusta ang araw ninyo? Sana ay palagi kayong nasa mabuting kalagayan at puno ng sigla. Maligayang pagbabalik sa channel na Asawa at Ako, ang tambayan kung saan natin hihimayin ang mga kwentong hindi lang nakakadurog ng damdamin, kundi susubok din sa inyong isipan. Maghanda na kayo, dahil sa pagkakataong ito, papasukin natin ang buhay ng isang asawang nagngangalang Valerie. Isang matagumpay na arkitekto si Valerie na sa likod ng lahat ay isang lihim na real estate developer. Habang nakikipagsapalaran si Valerie sa Dubai para sa isang malaking proyekto, ang kanyang asawang si Joaquin ay gumawa ng pinakamalaking pagtataksil. Nagawa nitong ibenta ang kanilang marangyang bahay nang walang paalam, para lamang pondohan ang kasal ng kanyang kapatid na si Cheska, na umabot sa nakakalulang halaga na 10 milyong piso. Nang magreklamo si Valerie, pabalang na sumagot ang kanyang biyenan na si Nanay Lucita, isa lang naman iyang bakanteng bahay na walang nakatira, huwag kang maarte. Hindi nila alam na kinabukasan ay walang tigil na tutunog ang kanilang mga telepono at tatawa na lamang si Valerie dahil ang bahay na ibinenta nila ay hindi ang tunay na mansyon ni Valerie. Paano babaguhin ng malaking pasabog na ito ang lahat? Sino ba talaga si Valerie? At ano ang sasapitin ni na Joaquin, Nanay Lucita at Cheska? Tuklasin ang lahat ng kasagutan sa kapana-panabik na kwentong ito. Bago tayo magsimula, i-like na ang videong ito, mag-subscribe sa Kwentong Takip Silim, at huwag kalimutang pindutin ang notification bell. At ang pinakamahalaga, magkomento sa ibaba. I-type ang inyong pangalan, probinsya o syudad, at ang salitang present. Simulan na natin ang kwento ng eleganteng paghihiganti ng isang asawang minaliit. Ang buhay ni Valerie noon pa man ay nababalot ng masalimuot na pagpapakumbaba. Sa paningin ng kanyang asawang si Joaquin, siya ay isang ordinaryong freelance na arkitekto na nagtatrabaho ng marangal. Paminsan-minsan ay nakakakuha siya ng malalaking proyekto sa labas ng Metro Manila o kahit sa ibang bansa para matustusan ang marangyang pamumuhay ng kanilang maliit na pamilya. Si Joaquin naman ay isang ordinaryong manager sa isang kumpanya na may maayos na sweldo, ngunit malayong sumapat para pondohan ang malapalasyong bahay na kanilang tinitirhan. Isang kamanghamanghang ari-arian na may modernong minimalis na disenyo na palaging inaakala ni Joaquin na resulta ng housing loan na pilit na binabayaran ni Valerie. Hindi alam ni Joaquin na sa likod ng imahe ng isang simpleng arkitekto, si Valerie ay isang lihim na bilyonaryang property developer. Isang malaking pangalan sa industriya ng real estate na kilala sa mga sirkulo ng matataas na negosyante. Ngunit sinadya niya itong itago sa pamilya ng kanyang asawa. Ang pagtatrabaho niya sa Dubai sa pagkakataong ito ay hindi lamang isang simpleng proyekto, kundi isang kontrata para sa pagpapatayo ng isang world-class na luxury resort na nangangailangan ng kanyang presensya sa loob ng ilang buwan. Buo na ang kanyang desisyon na umalis. Itinulak ito ng dalawang layunin. Ang tapusin ang proyekto na lalong magpapalago sa kanyang yaman at ang lumayo sa banayad ngunit walang patid na pang-aabuso mula kay Nanay Lucita at sa hipag niyang si Cheska. Para kina Nanay Lucita at Cheska, si Valerie ay palaging tinitingnan mula ulo hanggang paa. Isang manugang na itinuturing nilang maswerte dahil nakuha nito si Joaquin, ang paborito nilang anak. Pagod na mukha lamang ni Valerie ang nakikita nila tuwing umuuwi ito mula sa trabaho, at hindi ang yamang nililikha niya. Wala silang ideya na sa loob ng simpleng laptop ni Valerie ay nakatago ang mga mapa ng mga lupain at ari-ari ang nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Sa huling gabi bago ang kanyang pag-alis, matamlay ang atmosfera sa bahay. Mas abala pa si Joaquin sa kanyang cellphone kaysa asikasuhin ang mga kailangan ng asawang aalis. Nagpaalam lamang siya ng mabilis. Bumabati ng ligtas na paglalakbay, nang walang anumang lambing, na tila ba ang pag-alis ni Valerie ay isang malaking ginhawa. Naramdaman ni Valerie, gamit ang kanyang matalas na pakiramdam bilang isang batikang negosyante, ang kakaibang kilos na ito. Sa kailaliman ng kanyang puso, ay may bumubulong na masamang kutob. Ngunit pinili niyang isantabi ito at mag-focus sa kanyang pangunahing layunin. Naayos na niya ang lahat. Bago pa man siya magdesisyong umalis, inilipat na ni Valerie ang malaking bahagi ng kanyang mga likidong pondo sa mga bank account na hindi madaling matukoy. At ang pinakamahalaga, nakapaghanda na siya ng perpektong patibong sa marangyang bahay na tinitirhan nila. Ang bahay na iyon, na nakapangalan sa kanilang dalawa ni Joaquin, ay hindi ang nag-iisa o pinakamahalagang ari-arian ni Valerie.
Isa lamang itong model house na sinadya niyang bilhin at iparehistro kasama si Joaquin, ilang taon na ang nakalipas bilang bahagi ng isang pagsubok sa katapatan. May personal na mansyon si Valerie na mas malaki at nakatago sa isang eksklusibong subdibisyon na hindi kailanman nalaman ng sinuman, kahit ni Joaquin. Gayunpaman, ang model house na ito ay mukhang totoong-totoo at napakagara. Sapat na para magmalaki at masilaw ang pamilya ni Joaquin. Bago umalis, lumagda na si Valerie sa mga notaryadong dokumento na nagbibigay ng buong autoridad kay Attorney Valderrama, ang kanyang pinagkakatiwalaang personal na abogado, upang bantayan at agad na gumawa ng legal na hakbang tungkol sa bahay na iyon sakaling may mangyaring kahinahinala. Pagdating ni Valerie sa Dubai, nahati ang kanyang atensyon, ang malaking proyekto sa umaga, at ang regular na komunikasyon kay Attorney Valderrama sa gabi. Sa unang linggo, tila tahimik ang lahat. Nagpapadala si Joaquin ng mga maiikling mensahe na naglalaman ng mga walang kwentang ulat sa araw-araw, at paminsan-minsan ay tumatawag si Nanay Lucita na may halong awa sa boses. Pagsapit ng ikalawang linggo, nagsimulang maramdaman ang pagbabago. Tumawag si Nanay Lucita kay Valerie na may kakaiba at kahina-hinalang lambing, tinatanong ang kalagayan niya ng may mga detalyeng hindi pangkaraniwan. Pagkatapos ay inilihis niya ang usapan sa isang paksang nagpakaba kay Valerie. Ang kasal ni Cheska. Si Cheska, na palagi na lang nagrereklamo sa kanyang buhay at kinukumpara ang sarili sa marangyang pamumuhay ni Valerie, ay ikakasal na. Hindi ito ordinaryong kasal. Buong pagmamalaking kinuwento ni Nanay Lucita na magdadao si Cheska ng isang napakagara, enggrande, at hindi malilimutang kasalan na may badyet na 10 milyong piso. Sa taglay na talino ni Valerie, hindi niya agad ipinakita ang kanyang pagkagulat. Kaswal lamang siyang nagtanong kung saan kumuha si Nanay Lucita ng ganoon kalaking halaga. Lalo pa at wala namang ganoong kalaking ipon si Joaquin at hindi naman mayaman ang kanilang pamilya. Natigilan ng bahagya si Nanay Lucita at mabilis na nagdahilan na nakuha raw ito mula sa mana ng namayapan niyang asawa na kalalabas lamang. Isang kasinungalingan na halatang pilit. Tumango-tango na lamang si Valerie sa kabilang linya habang inililista sa kanyang isipan ang mga kahina-hinalang detalyeng ito. Hindi nagtagal, nagsimulang magpadala si Joaquin ng mas maiigting na mensahe, nagmamakaawa na kailangan niya ng agarang pondo para sa kasal ni Cheska. Nangatuwiran siyang hindi raw sapat ang manang binanggit ni Nanay Lucita at kailangan muna niyang abonohan ang malaking bahagi ng mga gastusin. Humingi si Joaquin na maglipat si Valerie ng malaking halaga mula sa kanyang savings account sa isang bangko. Ang account na iyon ay dating may malaking balanse, ngunit palihim nang nilimas ni Valerie ilang araw bago siya umalis. Nag-iwan lamang siya ng kaunting halaga bilang patibong. Sumagot si Valerie sa mensahe ni Joaquin gamit ang palusot na nasa gitna siya ng disyerto para sa isang site inspection at nahihirapang mag-transfer ng ganoong kalaking halaga. Nangako siyang ipapadala ito pagbalik niya sa syudad makalipas ang ilang araw. Ang pagkaantalang ito ay hindi ginawa ni Valerie nang walang dahilan. Gusto niyang makita kung hanggang saan aabot ang gagawin ni Joaquin at ng pamilya nito. Kasabay nito, kinontak ni Valerie si Bianca, ang kanyang matalik na kaibigan at isa ring propesyonal sa larangan ng pananalapi. Si Bianca ang kaisa-isang tao na nakakaalam sa tunay na katayuan ni Valerie bilang isang lihim na property developer at siya rin ang sandalan ni Valerie pagdating sa kanyang emosyon. Ikinuwento ni Valerie ang kakaibang paghingi ng pera at ang biglaang balita tungkol sa napakamahal na kasal ni Cheska. Agad na pinayuhan ni Bianca si Valerie na mag-ingat dahil ang biglaang pagbabago ni Nanay Lucita at Joaquin ay nagpapahiwatig ng nakatagong motibo na may kinalaman sa kanilang mga ari-arian. Mas lalong lumakas ang masamang kutob ni Valerie. Nang gabing iyon, inutusan niya si Attorney Valderrama na magsagawa ng malalimang investigasyon sa lahat ng kanilang mga ari-arian, lalo na sa marangyang bahay na kanilang tinitirhan. Ang utos na ito ay ginawa ni Valerie ng may mataas na antas ng pagiging lihim, gamit lamang ang isang naka-encrypt na linya ng komunikasyon. Si Attorney Valderrama, isang batikang abogado na labis na gumagalang sa profesionalismo at sa hindi matatawarang yaman ni Valerie, ay agad na kumilos. Kinabukasan, mabilis na dumating ang ulat mula kay Attorney Valderrama. Ipinakita sa unang investigasyon ang mga kahina-hinalang aktibidad na may kinalaman sa legal na katayuan ng model house. May mga dokumentong kasalukuyang pinoproseso sa isang tanggapan ng notaryo na nagtuturo sa posibleng paglipat ng pagmamay-ari. Ang mas nakakagulat, natuklasan ni Attorney Valderrama
na may pagtatangkang umutang sa bangko gamit ang bahay bilang kolateral. Bagaman tinanggihan ito sa huli dahil sa mga irregularidad sa pirma, malinaw na nakita ang masamang intensyon. Talagang gumawa ng paraan si Joaquin para makakuha ng pera sa ilegal na pamamaraan. Huminga ng malalim si Valerie. Alam niyang simula pa lamang ito. Hindi siya nagalit, kundi nakaramdam siya ng magkahalong malalim na pagkabigo at isang nakakakilabot na ngiti ng kasiyahan. Pagkabigo dahil ang sarili niyang asawa ay may lakas ng loob na pagtaksilan siya para sa kapatid nito, at kasiyahan dahil ang patibong na inihanda niya sa bahay na iyon ay tila malapit ng sumabog. Simula pa lamang, sinadya na ni Valerie na panatilihin ang bahay na iyon bilang pinagsamang ari-arian at hindi sa sarili niyang pangalan para subukin ang katapatan at katotohanan ni Joaquin. Biglang tumunog ang telepono ni Valerie. Tawag ito mula kay Nanay Lucita. Valerie anak, bakit ang hirap mong tawagan? May mas malaking magandang balita kami ni Joaquin. Matinis ang boses ni Nanay Lucita, puno ng pilit na kagalakan. Ngunit sa likod nito ay nakatago ang tono ng tagumpay na hindi niya maitago. Sumagot si Valerie na tila pagod na pagod sa trabaho. Ano po iyon, Nanay? Nasa site po kasi ako. Mahina ang signal. Ganito kasi iyon, anak. Itong asawa mong si Joaquin. Talagang responsableng anak. Kaysa naman nakatiwangwang at walang nag-aalaga sa bahay na iyon, mas mabuting pakinabangan na, sabi ni Nanay Lucita. Labis na idinidiin ang salitang pakinabangan. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Valerie. Nagkukunwaring walang alam, kahit na mabilis na ang tibok ng puso niya. Hinihintay niya ang pag-amin. Tumawa ng mahina si Nanay Lucita. Ibinenta na ni Joaquin ang bahay, anak. Ginamit na ang pera para abunuhan ang lahat ng kailangan sa kasal ni Cheska. Kaya hindi mo na kailangang mag-abala pang mag-transfer ng pera mula dyan sa ibang bansa. Tila tumigil sa pag-ikot ang mundo ni Valerie. Kahit na inaasahan na niya ito, masakit pa ring marinig ang direktang pag-amin. Si Joaquin, ang asawa niya, ay talagang nagawang ibenta ang kanilang bahay nang walang paalam at ni walang abiso para lamang sa karangyaan ng kapatid nito. Huminga ng malalim si Valerie at gamit ang boses na ginawang mukhang natataranta at medyo nanginginig, sumigaw siya. Ano? Ibinenta ni Joaquin ang bahay, Nanay? Paano nangyari iyon? Pangarap kong bahay iyon. Paano ang mga gamit ko? Illegal iyan. Sumagot si Nanay Lucita ng may tonong nangaasar. Na para bang isang pasaway na bata si Valerie. Isa lang naman iyang bakanting bahay na walang nakatira. Huwag kang maarte, Valerie. Tsaka kailangan ni Joaquin ng agarang pondo. Ayos na ang lahat. Ang dami mong drama. Mag-focus ka na lang sa trabaho mo dyan. Huwag kang mag-alala. Pag uwi mo, ibibili ka ni Joaquin ng mas maliit at praktikal na bahay. Tutal, masyadong malaki at magastos ang bahay na iyon. Matapos patayin ni Nanay Lucita ang tawag, natahimik si Valerie. Walang luhang tumulo mula sa kanyang mga mata. Sa halip, isang napakanipis at malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Bakanteng bahay na walang nakatira. Huwag maarte. Hindi nila alam kung gaano nila kaminaliit si Valerie at kung gaano kaprudo ang kanilang pagkakamali. Inakala nilang nakuha na nila ang pinakamahalagang ari-arian ni Valerie. Wala silang ideya na ibinenta lamang nila ang pintuan papasok sa tunay na imperyo ni Valerie sa real estate. Agad na tinawagan ni Valerie si Attorney Valderrama. Attorney, ibinenta na ni Joaquin ang bahay. Paki-activate ang Project Alpha 7. Hayaan mong magpatuloy ang bentahan. Ngunit kailangan mong siguraduhin na may nakatagong legal na butas sa dokumento na nakamamatay kapag natuklasan. Eksakto sa mga huling sandali bago matapos ang transaksyon, gusto kong biglang umatras ang bumibili. Natahimik saglit si Attorney Valderrama, humahanga sa kalmado at napakagaling na estratehiya ng kanyang kliyente. Masusunod, Ma'am Valerie, i-activate na agad ang Project Alpha 7. Hindi nila ito inaasahan. Ngumiti si Valerie habang pinagmamasdan ang kumikinang na syudad sa labas ng kanyang bintana. Hayaan muna nilang magpakasaya sa 10 milyong piso para sa marangyang kasalan. Bukas, magsisimula silang mataranta at tatawa ako dahil hindi nila alam na ang bahay na ibinenta nila ang pinakawalang halaga sa lahat ng ari-arian ko. Napakasarap ng tagumpay para kay Nanay Lucita. Rinig na rinig pa rin niya ang sarili niyang boses na puno ng pagmamalaki nang ibaba niya ang telepono kay Valerie. Ang 10 milyong piso mula sa pagkakabenta ng model house ay nasa kamay na ngayon ni Joaquin at ang malaking bahagi nito ay nailaan na para pondohan ang kasal ni Cheska na ilang araw na lang ay magaganap na. Walang pakialam si Nanay Lucita sa mga sigaw ni Valerie tungkol sa legalidad o pagmamay-ari. Para sa kanya,
Ang bahay na iyon ay isang nasasayang na ari-arian at ngayon ay naging cash na maaari nilang gamitin para iangat ang antas ng kanilang pamilya sa mata ng mga kamag-anak at kaibigan. Sa bahay na ngayon ay wala ng laman, kung saan inililigpit nila ang mga natirang gamit ni Valerie na itinuturing nilang basura. Tiningnan ni Nanay Lucita ang kanyang anak na si Joaquin nang may labis na paghanga. Ikaw talaga ang pinakamatalino kong anak, Joaquin. Sino ba naman ang mag-aakala na kikita ng ganito kalaki ang bakanting bahay na iyon? Sabi ko na nga ba sa iyo, puro salita lang iyang si Valerie. Nasa ibang bansa siya, kaya hindi niya malalaman ang nangyayari dito. Si Joaquin, na noong una ay nakaramdam ng kaunting konsensya, ay tuluyan nang naniwala sa paninindigan ng kanyang ina. Nawala ang kanyang konsensya at napalitan ng umaapaw na kayabangan. Nakaramdam pa siya ng pagmamalaki na nailigtas niya ang isang patay na ari-arian mula kay Valerie na masyadong nakatutok sa karera nito. Binigyan niya ng katwiran ang kanyang ginawa gamit ang palusot na ginawa niya iyon para sa kaligayahan ng kanyang kapatid. Si Cheska naman, ang magiging nobya, ay nag-aasta na parang isang reyna. Pabalik-balik siya sa bahay na malapit ng hindi maging kanila. Pumipili ng damit pangkasal, nagbubuk ng mamahaling catering, at pumipili ng lokasyon para sa honeymoon nila sa Europa. Ang 10 milyong piso ay tila nagbigay sa kanya ng eksklusibong tiket patungo sa buhay ng isang socialite na matagal na niyang pinapangarap. Nagkaroon pa siya ng lakas ng loob na ipagmalaki sa social media na ang kanyang kasal ay ang kasal ng dekada na pinondohan ng yaman ng kanilang pamilya nang hindi man lang binabanggit ang pangalan ni Valerie. Habang nagpapakalunod sa kaligayahan ng huwad na karangyaan ng pamilya ni Joaquin, si Attorney Valderrama, ang pinagkakatiwalaang abogado ni Valerie, ay tahimik na kumikilos. Batay sa utos ni Valerie, hinayaan ni Attorney Valderrama na magpatuloy ang pagbebenta ng model house hanggang sa halos matapos na ito. Tiniyak niyang pumasok na talaga ang 10 milyong piso sa account ni Joaquin upang tuluyang mabaon ang pamilya sa pinansyal na obligasyon. Ngunit kasabay nito, ang team ni Attorney Valderrama sa pamamagitan ng kanilang koneksyon sa mga notaryo at law firms ay nagtanim ng time bomb sa loob ng deed of absolute sale. Ang time bomb na ito ay nasa anyo ng dalawang mahalagang kondisyon. Una, may natuklasang legal na depekto sa isa sa mga pinirmahang dokumento. Teknikal na ginawa itong may problema kahit sa panig ni Joaquin ito. Ikalawa, isang lihim na sugnay ang nagtatakda na kung may matuklasang paglabag sa legalidad ng pagmamay-ari ang nagbenta sa loob ng 72 oras matapos makuha ang pera, may karapatan ang bumibili na kanselahin ang transaksyon at obligadong ibalik ng nagbenta ang buong halaga. Inayos na ni Attorney Valderrama ang lahat upang ang nakabili ng bahay, isang property investor na lihim na kasosyo sa negosyo ni Valerie, ay makakuha ng napapanahong abiso. Ang bumibili, sa utos ni Attorney Valderrama, ay agad na pinigil ang huling legal na proseso. Eksaktong 48 oras matapos ipagmalaki ni Nanay Lucita ang pagbebenta kay Valerie, habang abala si Cheska sa pagfitting ng kanyang gown, malakas na tumunog ang telepono ni Joaquin. Tawag ito mula kay Attorney Makalintal, ang notary public na nag-asikaso sa pagbebenta. Namutla agad si Joaquin, halatang tensyonado at tila natataranta ang boses ng notaryo. Ibinalita niyang biglang kinansela ng bumibili ang transaksyon. Ang dahilan, may malaking problema sa legalidad ng mga dokumento na maaaring magdawit sa lahat ng partido, kabilang ang notaryo, sa isang kasong kriminal. Iginiit ni Attorney Makalintal na dapat ayusin agad ni Joaquin ang problema, kung hindi ay kailangan ibalik agad ang perang nakuha. Napaatras si Joaquin. Ang 10 milyon. Paano nangyari iyon? Agad siyang nagmamadaling pinuntahan si Nanay Lucita, na abala sa pagpili ng mga alahas na diamante para sa araw ng kasal. Nanay! Nanay! Masama ito! Sigaw ni Joaquin. Lumingon si Nanay Lucita nang may pagkairita habang nagsusukat ng kwintas. Ano ba iyon, Joaquin? Huwag kang sumigaw na parang hampas lupa. Ginugulo mo ang konsentrasyon ko. Ikinuwento ni Joaquin ang lahat ng sinabi ni Attorney Makalintal. Ang biglaang pag-atras ng bumibili, ang problema sa legalidad, at ang paghingi na maibalik ang buong pera sa loob ng 24 na oras. Agad na hinubad ni Nanay Lucita ang kwintas sa kanyang leeg. Ang mukha niyang kanina'y maaliwalas ay naging kasing puti ng papel. Hindi maaari. Imposible iyan. Tapos na ang bentahan. Hawak na natin ang pera. Sinungaling siguro ang notaryong iyon. Sinubukan nilang tawagan ang kampo ng bumibili.
Ngunit inilipat ang tawag sa isang malamig at formal na pangkat ng mga abogado. Iginiit ng mga abogado na batay sa kontrata, may karapatan silang umatras at bawiin ang buong pera dahil sa misrepresentation at depektong legal sa ibinentang ari-arian. Pinagbantaan pa nila na idedemanda nila si Joaquin sa pulisya dahil sa estafa o panloloko. Unti-unting gumapang ang kaba sa sistema ni Nanay Lucita. Ubos na ang 10 milyong piso. Malaking bahagi ay naibayad na bilang down payment sa mga suppliers ng kasal ni Cheska. Ang iba ay pinambili ng mga personal na gamit ni Nanay Lucita at ang natira ay ipinambayad ni Joaquin sa mga maliliit niyang utang. Walang natirang pondo. Kailangan nating tawagan si Valerie ngayon din, utos ni Nanay Lucita. Biglang naalala ang manugang na kamakailan lang ay inalipusta niya. Siguradong may mga koneksyon siya. Arkitekto siya, alam niya ang pasikot-sikot sa lupa at bahay. Umiling si Joaquin sa kawalan ng pag-asa. Nanay, natatandaan ba ninyo ang sinabi ninyo sa kanya? Huwag maarte, isa lang itong bakanteng bahay. Alam na niyang ibinenta natin ito nang walang paalam. Siguradong hindi iyon tutulong. Subukan mo lang. Giit ni Nanay Lucita. Ilang beses tinawagan ni Joaquin si Valerie. Unang tawag, hindi sinagot. Ikalawa, ikatlo, ikaapat, puro papasok lang sa voicemail. Nang sagutin sa wakas ang ika-10 tawag, parang napakalayo ng boses ni Valerie, tila nasa tuktok ng bundok. Bakit Joaquin? Tanong ni Valerie na may malamig at walang emosyong boses. Si Joaquin na kanina'y mayabang, ngayon ay nagpakumbaba ang boses at nagmamakaawa. Valerie, mahal, may malaking problema. Umatras ang bumili ng bahay. Gusto nilang bawiin ang pera, pero nagamit na natin para sa... Inagaw ni Nanay Lucita ang cellphone kay Joaquin. Pakinggan mo akong mabuti, Valerie. Kailangan mo kaming tulungan. Mag-transfer ka ng pera mula sa ipon mo. Sabihin mo sa notaryong iyon na pumayag ka sa bentahan. Pamilya tayo, Valerie. Hindi mo kami pwedeng hayaang makulong. Sa kabilang linya, natahimik lang si Valerie. Ang katahimikang iyon ay mas nakakapanindig balahibo kaysa sa sumisigaw na galit. Matapos ang ilang segundong tila isang habambuhay, narinig ang boses ni Valerie, ngunit hindi ito ang tarantang boses o galit na inaasahan nila. Isang malutong na tawa ni Valerie ang narinig. Tawang puno ng kasiyahan na parang isang nagwagi. Ganoon ba nanay? Mas lumakas ang tawa ni Valerie na naging dahilan upang manginig si Nanay Lucita. Kinabukasan, walang tigil silang tumawag sa akin. Natawa na lang ako dahil sa totoo lang, ang bahay na ibinenta nila ay... Pinutol ni Valerie ang kanyang sasabihin. Bakit ka tumatawa, Valerie? Hindi ito biro, panik na sigaw ni Nanay Lucita. Hindi ba kayo ang nagsabi na isa lang itong bakanting bahay na walang nakatira? Huwag maarte? Ginaya ni Valerie ang boses ni Nanay Lucita ng saktong-sakto. Kung isa lang pala itong bakanting bahay at walang halaga, bakit kayo natataranta ni Joaquin? Bakit kayo nag-aabalang tumawag sa akin? Ipinagpatuloy ni Valerie gamit ang malamig at nakakatusok na tono. Pakisabi sa asawa ko, may kinakaharap siyang kaso. Nagbenta siya ng ari-ari ang nakapangalan din sa akin nang walang pahintulot. Ang problema sa legalidad ay nasa kamay ni Joaquin. Abala ako sa malaking proyekto ko rito sa ibang bansa. Hindi ako pwedeng istorbohin ng mga maliliit na bagay. Kumuha kayo ng sarili ninyong abogado o kung wala kayong pambayad, sige lang. Magpakasaya kayo sa kasal gamit ang perang nagastos nyo na at maghanda kayo sa mga parusang legal. Agad na pinatay ni Valerie ang tawag. Nanigas sa kinatatayuan sina Joaquin at Nanay Lucita. Nagkatinginan na may bagong takot na totoo. Nag-isip ng malalim si Nanay Lucita. Saan sila nagkamali? Nag-ingat naman sila. Maliban sa isang bagay, alam ni Valerie ang lahat. Naalala ni Nanay Lucita kung gaano kakalmado si Valerie noong magpaalam itong aalis. Naalala niya ang mga mata nitong laging may itinatagong lihim. Baka may nakaligtaan sila. Samantala, sa Dubai, ngumiti ng buong kasiyahan si Valerie. Alam niyang perpekto ang takbo ng kanyang plano. Kinontak niyang muli si Attorney Valderrama. Attorney, ituloy mo ang pag-atras ng bumibili. Hayaan mong maramdaman nila ang presyon mula sa mga abogado. Hayaan mong mabaon sila sa utang at maipit sa kaso. Pero huwag muna silang hayaang tuluyang maubusan. Kailangan pa nilang bayaran ang party ni Cheska. Kopya, Ma'am Valerie. Paluluwagin muna ng aming legal team ang demand. Bibigyan namin sila ng dagdag na 48 oras para mag-party bago tuluyang ipatupad ang kaso, sagot ni Attorney Valderrama. Huminga ng malalim si Valerie at tinawagan ng matalik na kaibigang si Bianca. Bianca, kailangan ko ng tulong mo. I-book mo ako ng flight pa uwi. Yung flight bukas ng gabi.
at siguraduhin mo na nakaayos na ang tunay na bahay sa Residensya San Lorenzo. Walang pwedeng makaalam na babalik ako ng Pilipinas, bukod sa inyo ni Attorney Valderrama. Si Bianca, nabilib sa katatagan ng isip ni Valerie, ay agad na sumang-ayon. Sige Val, pero sigurado ka bang hindi mo ipapahinto ang kasal ni Cheska? Hindi Bianca, hayaan mong ituloy nila ang kasal. Hayaan mong maabot nila ang rurok ng kanilang kayabangan sa gitna ng peking karangyaang iyon. Ang party na iyon ay isang entablado. Isang entablado ng pagtataksil na dapat masaksihan ng maraming tao. Ako mismo ang magpapabagsak sa kanila sa kalagitnaan ng pagdiriwang. Makakatanggap sina Joaquin, Nanay Lucita at Cheska ng mas malaking sorpresa kaysa sa simpleng pag-atras sa pagbili ng bahay, malamig at determinadong sagot ni Valerie. Nangangapa sa dilim sina Joaquin at Nanay Lucita. Na-realize nilang naghukay sila ng sarili nilang libingan. Gumamit sila ng perang nakaw na ngayon ay kinakailangang ibalik. Naipit sila sa pagitan ng kaso mula sa galit na bumibili at sa galit ni Valerie na ngayon ay alam na ang lahat. Hindi nila alam ang gagawin kundi ang piliting ipagpaliban ang problema at umasa sa himala. Nakaisip ng isang kahibangan si Nanay Lucita. Kailangan nating umutang sa sindikato para lang matakpan ang butas na ito pansamantala. Pagkatapos ng kasal ni Cheska, hihingi tayo ng tawad kay Valerie, uutuin natin siya, at pipiliting ibenta ang iba pa niyang ari-arian. Hindi natin pwedeng kanselahin ang kasal ni Cheska. Nakasalalay ang dangal natin dito. Sumang-ayon si Joaquin, para sa kanila, mas mahalaga ang pride kaysa sa katapatan. Nagsimula silang maghanap ng agarang pautang kahit may nakakasakal na interes, umaasang mapapatagal ang kanilang pagbagsak, nang hindi nila namamalayan na mas pinapabilis pa nila ito. Mas lalo silang nahuhulog sa patibong na perpektong idinisenyo ni Valerie na ngayon ay nasa biyahe na pauwi dala ang tunay na korona ng kanyang mga ari-arian. Ang desisyon ni Valerie na umuwi ng Pilipinas ng palihim ay isang hakbang na pinag-isipang mabuti. Para sa kanya, hindi na lang ito tungkol sa bahay na ibinenta. Ito ay tungkol na sa dignidad at hustisya. Ang pagtataksil ni Joaquin at ang pangmamaliit ni Nanay Lucita at Cheska ay sumobra na sa limitasyon. Tinapos niya ang lahat ng importanteng gawain sa Dubai. Nang mabilis, ipinasa ang pamamahala ng proyekto sa kanyang team at sumakay sa night flight. Sa Ninoy Aquino International Airport, gumamit siya ng simpleng disguise, malaking dark glasses, sombrero, at casual na damit na malayo sa imahe ng isang international property CEO. Gusto niyang makasiguro na walang makakakilala sa kanya, lalo na kung may mga inutusang espiya sina Joaquin o Nanay Lucita. Habang nasa biyahe, umiikot ang isip niya sa gulo na kanyang lilikhaing sadyang para sa kanila. Pinaayos na niya na luwagan muna ng mga abogado nang bumibili ang presyon upang bigyan ng oras ang pamilya ni Joaquin na lasapin ang kanilang peking tagumpay sa party ni Cheska. Ang 48 oras na ibinigay ni Attorney Valderrama ay mas nag-ipit pa sa kanyang asawa at biyenan, kaya napilitan silang gawin ang pinakamalalang desisyon, ang umutang sa ilegal na paraan. Kasabay nito, umabot na sa sukdulan ang pagkataranta ni Joaquin at Nanay Lucita sa Quezon City. Nakahanap sila ng malaking uutangan ng cash, sapat para maibalik ang down payment ng umatras na bumibili. Inutang nila ito mula sa isang kilala at malupit na nagpapautang ng 5-6 si Bossing Rigor. Hindi na nila inalintana ang nakakasakal na interes at malupit na kondisyon. Ang mahalaga ay matakasan nila pansamantala ang kaso at maisalba ang kanilang mukha sa mga suppliers ng kasal ni Cheska. Nang gabing iyon, nakipagkita ng palihim si Joaquin kay Bossing Rigor. Ginanap ito sa isang madilim na bilyaran sa Eskinita, malayo sa marangyang pamumuhay na nakasanayan nila. Dumating si Joaquin na matalim ang mukha dahil sa kaba. Kasama niya si Nanay Lucita na pinipilit lunukin ang kanyang takot at pandidiri sa lugar. Napilitan silang isuko ang CR ng mamahaling sasakyan ni Joaquin na regalo ni Valerie bilang paunang kolateral. Kahit alam nilang hindi sapat ang halaga ng sasakyan kumpara sa inutang nila. Tandaan mong mabuti Joaquin, sabi ni Bossing Rigor gamit ang paos na boses at nakakamatay na titig habang pinapapirmahan ang dokumento. Maikli lang ang palugit mo para bayaran ito. Malate ka lang ng isang araw, dodoble ang interes. At kapag inabot ka ng 1 linggo, hindi lang sasakyan mo ang kukunin ko, kundi matitikman nyo ng nanay mo kung paano gawing kolateral ang inyong mga buhay. Totoo ang banta at nagpatayo iyon ng balahibo ni Nanay Lucita. Nanginginig ang kamay habang may hawak na tubig.
Gamit ang cash na amoy amag na, agad nag-transfer ng pera si Joaquin para ibalik ang down payment sa abogado ng bumibili. Saglit silang nakaramdam ng ginhawa. Ngunit pinalitan ng matinding takot kay Bossing Rigor ang naunang kaba. Alam nilang bumili lang sila ng oras. Naubos ang 10 milyong piso at ngayon ay may bago silang utang na mas mapanganib. Nakakatawa dahil ang lahat ng ito ay para sa kasal ni Cheska. Nakasalukuyang nag-e-enjoy sa isang mamahaling spa. Walang kaalam-alam sa madugong problemang pinansyal na kinakaharap ng pamilya niya. Samantala, lumapag si Valerie sa NAIA bago magmadaling araw. Sinalubong siya ni Bianca na naghihintay gamit ang isang hindi nakakatawag pansin na inarkilang sasakyan. Niyakap agad ni Bianca si Valerie. Nag-aalala sa kalagayan ng matalik na kaibigang kagagawan lang pagtaksilan. Val, sigurado ka bang ayaw mo munang magpahinga? Bakit hindi ka muna tumuloy sa bahay ko? Nag-aalalang tanong ni Bianca. Hindi, Bianca. Kailangan kong dumiretso roon. Matigas na sagot ni Valerie. Kailangan kong makita ang tunay na bahay. Tumango si Bianca. Minaneho niya ang sasakyan patungo sa residensya San Lorenzo. Isang napaka-eksklusibong subdibisyon na tinitirhan lamang ng pinakamayayaman sa bansa. Ito ang huling destinasyon nila. Dito nakatayo ang tunay na palasyo ni Valerie. Nang pumasok ang sasakyan sa mahigpit na binabantayang gate ng residensya San Lorenzo, kinailangang ipakita ni Bianca ang VIP access card ni Valerie. Sa likod ng gate na iyon ay bumungad ang isang tanawin na sobrang layo sa model house na ibinenta ni Joaquin. Kung ang model house ay isa lamang magandang ari-arian na may karaniwang sukat ng karangyaan, ang bahay ni Valerie sa San Lorenzo ay isang mansyon na may konsepto ng smart home, may infinity pool, at naglalakihang vertical gardens. Nakatayo sa isang malawak na lupain na imposibleng mabili ng isang ordinaryong freelance architect. Ito na iyon, Val, ang bahay na hindi kailanman nalaman ni Joaquin na pagmamay-ari mo. Manghang bulong ni Bianca. Bumaba si Valerie sa sasakyan at tinitigan ang mansyon. Nawala ang pagod niya at napalitan ng malamig na enerhiya. Ang bahay na ito, na idinisenyo niya bilang kanyang kanlungan, ay simbolo ng kanyang tapang at tagumpay. Ang model house na ibinenta ni Joaquin ay isa lamang pain para subukin ang katapatan nito. At ngayon, kinagat na ang pain. Sa loob ng mansyon, naghihintay na si Attorney Valderrama. Ibinigay niya ang huling ulat. Ma'am Valerie, naayos ko na ang lahat. Nakapending na ang titulo ng model house sa Registry of Deeds dahil sa sigalot sa pirma. At naibalik na rin ng notaryo ang malaking bahagi ng perang inutang ni Joaquin sa bumibili. Maliit na halaga na lang ang natitirang utang ni Joaquin kay Bossing Rigor. Pero ang alam ni Joaquin, napakalaki pa ng utang niya. Mabuti, sabi ni Valerie. Ayokong tuluyang mabangkarote si Joaquin sa simula. Gusto kong maramdaman niyang nasasakal siya. Gusto kong maranasan niya kung paano mabuhay sa ilalim ng banta. Dahil maliit pa lang sa pandinig niya ang totoong utang sa sindikato, magkakaroon siya ng lakas ng loob na humarap sa party. Ito ang gusto kong mangyari. Inabot ni Valerie ang isang flash drive kay Attorney Valderrama. Ito ang mga dokumento para sa paglipat ng titulo. Lahat ng ari-arian na nakapangalan sa aming dalawa ni Joaquin, pati ang mga likidong pondo na akala niya ay kanya, ay kukunin at ipapangalan na sa akin ng buo. Gawin mo ito eksakto kapag nagbigay ako ng senyas sa party. At paano ang bahay na ito, ma'am? Tanong ni Attorney Valderrama habang nakaturo sa paligid. Ang bahay na ito, Attorney, ang magiging bago kong tahanan. Iimbitahan ko sina Joaquin, Nanay Lucita, at Cheska rito bilang sorpresa. Nakangiting malamig na sagot ni Valerie. Ang natitirang oras ng gabing iyon ay ginugol ni Valerie, kasama si Bianca sa pagpaplano sa huling detalye ng pagbubunyag sa araw mismo ng kasal. Ang planong iyon ay tinawag nilang Oplan Pekeng Corona. Sa kabilang dako ng lungsod, hindi makatulog ng maayos sina Nanay Lucita at Joaquin. Natakpan nila pansamantala ang kanilang utang, at ngayon ang focus nila ay itago ito para hindi malaman ni Cheska. Si Cheska na inosente at maarte ay nasa rurok ng kaligayahan. Hindi niya pwedeng malaman na ang 10 milyong pisong party na pangarap niya ay nakatayo sa pundasyon ng utang sa isang malupit na sindikato. Kinaumagahan, araw ng kasal ni Cheska at ng nobyo nitong si Tristan. Ang 5-star hotel kung saan gaganapin ang reception ay puno ng makukulay na bulaklak at kumikinang na mga chandelier. Si Cheska, sa kanyang mahabang wedding gown, ay mukhang isang prinsesa. Pilit nang ngumingiti sina Nanay Lucita at Joaquin, sinasalubong ang mga tanyag na bisita at nagpapanggap na mayaman at mapagmataas. Ang hindi nila alam, sa loob ng kanilang mga pitaka,
ay nakatago ang calling card ni Bossing Rigor at ang nakakaparalisang takot. Habang binabati ni Nanay Lucita ang isang mahalagang panauhin, nakatanggap siya ng mensahe mula sa hindi kilalang numero. Isang pangungusap lang ang laman. I-enjoy ninyo ang party, Nanay Lucita. Bukas dodoble ang utang ninyo at wala na kayong ibabayad. Alam namin kung kanino kayo umutang. Nanginig agad si Nanay Lucita. Sino ang nakakaalam ng utang nila? Tanging sila ni Joaquin at Bossing Rigor lang. Kumabog ang kanyang dibdib. Sinasabi ng kanyang kutob na gawa ito ni Valerie. Pero paano? Libo-libong milya ang layo ni Valerie. Patakbo niyang nilapitan si Joaquin na nakatayo malapit sa stage. Joaquin, masama ito. May nakakaalam tungkol sa utang natin. Ipinakita ni Nanay Lucita ang text. Binasa ni Joaquin ang mensahe at namutla. Si Valerie ito, Nanay. Siya lang ang may dahilan para takutin tayo. Pero paano niya nalaman si Bossing Rigor? May espiya siguro siya. Yung abogadong si Attorney Valderrama. Inutusan iyon ni Valerie. Nag-akusa si Nanay Lucita nang walang basihan. Lamon ng kaba ang dalawa. Hindi na nila na-enjoy ang magarbong party. Bawat ngiti nila sa mga bisita ay tila isang maskara na malapit ng mapunit. Panay ang lingon nila, hinahanap si Valerie. Natatakot na baka bigla itong sumulpot at sirain ang lahat. Pero syempre, wala doon si Valerie. Inisip nilang nasa ibang bansa pa ito at gumagamit lang ng tao para guluhin sila. Sa kabilang bahagi ng syudad, handa na sina Valerie at Bianca. Nakasuot si Valerie ng isang elegante at napakamahal na evening gown, mas magarbo pa kaysa sa anumang suot sa kasal ni Cheska. Perpekto ang kanyang makeup, nagpapalabas ng aura na malamig at makapangyarihan. Hindi na ito si Valerie na pagod. Ito ang CEO ng isang higanteng kumpanya sa real estate na handang bawiin ang kanyang korona. May isang oras na lang tayo, Bianca, sabi ni Valerie habang tinitingnan ang relo. Kailangan kong sumulpot eksakto sa main toast. Tumango si Bianca, hindi na rin makapaghintay. Magugulat sila, Val. Hindi nila inaasahan na ang bahay na ibinenta nila ay. Tinapos ni Valerie ang sasabihin ni Bianca. Nang may makahulugang ngiti, ay ang model house na sinadya kong ipain para makita kung gaano kabulok ang mga puso nila. At ngayon ang tamang oras para malaman nila kung nasaan ang tunay kong bahay. Saktong naghahanda na sina Cheska at Tristan para magsalita sa stage at mag-toast. Nakatayo sa tabi nila sina Joaquin at Nanay Lucita, na ang mga mukha ay halatang tensyonado sa pagitan ng yabang at takot sa utang. Isang itim na luxury car ang pumarada sa labas ng hotel, kumuha sa atensyon ng lahat. Sa loob ng sasakyan ay si Valerie, handa nang magbigay ng pasabog na yayanig sa 10 milyong pisong party na iyon. Tumigil ang sasakyan sa red carpet ng lobby ng 5-star hotel, ang sentro ng pekeng karangyaang nilikha ng pamilya ni Joaquin. Nang bumukas ang pinto, lumabas si Valerie. Hindi mukhang pagod na asawa na kararating lang mula sa malayo, kundi nag-uumapaw sa kagaraan ang kanyang evening gown at ang kanyang mga mata ay matalim na parang sa agila. Para siyang isang reynang bumabawi ng trono, kaya natigilan ang lahat ng bisita. Sa main stage, bumalot ang tensyon kina Nanay Lucita at Joaquin. Katatapos lang ng palitan ng singsing. Pilit nang umingiti si Nanay Lucita sa picture taking pero parang kinukurot ang puso niya dahil sa banta ng sindikato. Nang mapansin niyang nagbubulungan ang mga tao at nakatingin sa lobby, napalingon din siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Halos hindi siya makapaniwala sa nakikita. Joaquin, si Valerie iyon. Bulong niya na parang nasasakal. Lumingon si Joaquin at nakita ang asawang nakatayo ng tuwid, mas nakakabighani kaysa sa naaalala niya. Ang presensya ni Valerie ay napakalakas, kaya ang ingay sa party ay napalitan ng nakakabinging katahimikan. Imposible. Hindi ba't nasa ibang bansa siya? Bakit siya nandito? Gusto niya tayong ipahiya. Naglakad ng dahan-dahan si Valerie patungo sa stage. Bawat hakbang niya ay mabigat. Tila tinatanggal ang lahat ng pagdududa at nagdadala ng matinding kaba para sa pamilya ni Joaquin. Nagbulungan ng tarantang-taranta sina Nanay Lucita at Joaquin, nag-iisip ng palusot kung bakit nandito si Valerie, habang si Cheska na walang alam sa problemang pinansyal ay ngumiti ng pagkatamis-tamis, iniisip na ang pagdating ni Valerie ay simbolo ng pagkatalo nito at pagsang-ayon sa kanyang marangyang kasal. Nang makarating si Valerie sa harap ng stage, huminto siya. Tinitigan niya sina Joaquin at Nanay Lucita na namumutla na. Niyakap niya si Cheska saglit, bumati gamit ang napakalamig na boses. Congratulations, Cheska. Sana maging kasing ganda ng party na ito ang kasal mo, sabi ni Valerie.
Flat ngunit nakakatusok ang tono. Sinubukan ni Joaquin na kontrolin ang sitwasyon. Nilapitan niya si Valerie, akmang aakbayan at bumulong. Valerie, bakit ka nandito? Pwede nating pag-usapan ito mamaya. Huwag kang gumawa ng eksena. Marahan ngunit mariing itinabig ni Valerie ang kamay ni Joaquin. Kinuha niya ang mikropono sa MC nang walang paalam. Ang ginawang ito ay nagdulot ng kumpletong katahimikan sa buong ballroom. Sinubukan ni Nanay Lucita na agawin ang mikropono. Ngunit pinigilan siya ni Valerie gamit ang isang hindi matututulang tingin. Salamat sa inyong atensyon. Humihingi ako ng paumanhin sa pag-abala sa magandang pagdiriwang na ito. Panimula ni Valerie ng malinaw at malakas. Ako nga pala si Valerie, asawa ni Joaquin at hipag ng bride na si Cheska. Tumigil siya saglit. Hinayaang tumatak ang kanyang pangalan at katayuan sa mga bisita na karamihan ay mga kasosyo sa negosyo ni Joaquin at mga kakilalang socialite ni Nanay Lucita. Nandito ako ngayon hindi lang para bumati, kundi para magbigay ng isang napaka-espesyal na regalo para sa bagong kasal at isang napakahalagang aral para sa pamilya ko. Lumapit si Nanay Lucita, nanginginig ang boses sa galit at takot. Valerie, ano bang ginagawa mo? Ibalik mo ang mikropono. Lasing ka ba? Hindi ako lasing, Nanay Lucita. Sa katunayan, sadyang-sadya ako. Alam na alam ko ang ginawa ng anak mo at ang ginawa mo ng patalikod sa akin, sagot ni Valerie, kaya nagsimulang magbulungan ang mga tao. Nagpatuloy si Valerie nang hindi inaalis ang tingin sa mag-ina. 2 araw na ang nakalipas. Habang nasa ibang bansa ako at nagtatrabaho para sa ikakabuti ng pamilya namin, ang asawa kong si Joaquin ay gumawa ng isang malaking krimen. Ibinenta niya ang marangyang bahay na tinitirhan namin na pagmamay-ari naming dalawa nang walang pirma at pahintulot ko. Ang dahilan? Para pondohan ang engranding kasal na ito na umabot sa 10 milyong piso. Nanlaki ang mga mata ni Cheska nang maintindihan niya ang nangyayari. Hinawakan ng mahigpit ni Joaquin ang braso ni Valerie para hilahin siya pababa ng stage, pero nanatiling nakatayo ng tuwid si Valerie. Bitawan mo ako, Joaquin, banta ni Valerie. Puno ng awtoridad ang boses. Ang ginawa mo, bukod sa pagtataksil sa ating kasal, ay isang kasong kriminal na estafa at pag-abuso sa ari-arian. Agad na dumepensa si Nanay Lucita. Huwag ninyong pakinggan iyan, nagsisinungaling siya. Sabi namin sa kanya, isa lang iyong bakanting bahay. Huwag siyang maarte. Oo. Isa lang iyong bakanting bahay. Huwag maarte. Inulit ni Valerie ang sinabi ng biyenan kaya lalong napahiya si Nanay Lucita. Sige, Nanay Lucita. Kung isa lang iyon bakanting bahay at walang halaga, bakit kayo nataranta ni Joaquin nang umatras ang bumibili dahil sa butas sa legalidad na kagagawan ng anak mo? Napasinghap ang mga bisita. Isang malaking eskandalo ang pag-atras ng buyer. Tumingin si Valerie kay Joaquin. Ipaliwanag mo sa mga bisitang ito, Joaquin. Saan kayo kumuha ng pera para ibalik iyon? Nilustay niyo na ang 10 milyon para sa kasal na ito. Kinailangan ninyong ibalik ang pera sa loob ng 24 oras. Umutang na ba kayo kay Bossing Rigor? Yung sikat na sindikato sa pautang? Nang marinig ang pangalang Bossing Rigor at sindikato sa gitna ng mamahaling party, nanghina sina Joaquin at Nanay Lucita. Nabunyag ang pinakamalalang sikreto nila. Namula ang mukha ni Joaquin sa sobrang galit at hiya. Ito ang una kong regalo para sa kasal ni Cheska at Tristan. Nakangiting demonyo si Valerie. Ang utang na kinuha ninyo sa sindikato na nakakasakal ang interes. Iyon ang magiging mapait na dote para kay Cheska. Huminga ng malalim si Valerie. Ito na ang pasabog na pinakahihintay niya. At ngayon, para sa pangalawa kong regalo na sasagot sa lahat ng tanong ninyo kung bakit ako kalmado sa kabila ng pagtataksil na ito, itinuro niya ang pinto. Biglang bumukas ang isang malaking projector screen malapit sa stage. Nagplay ang isang CCTV footage mula sa model house. Ipinakita sa video ilang araw bago umalis si Valerie kung saan si Attorney Valderrama ay labas-masok bitbit ang ilang importanteng dokumento. At ang nakakagulat, nakita sa video na sina Attorney Valderrama at Valerie ay naglalak ng isang nakatagong pinto ng bakal sa likod ng bookshelf sa opisina. Pagkatapos ng video, lumabas ang isang mapa. Ipinakita sa mapa ang lokasyon ng bahay na ibinenta ni Joaquin at sa tabi nito ay may nakalagay na isa sa pinaka-eksklusibong subdibisyon, ang Residencia San Lorenzo. Kinuha ulit ni Valerie ang mikropono. Tama kayo, Nanay Lucita. Ang bahay na ibinenta ninyo ay bakante. Walang halaga, at bahay lang. Tumigil siya, para hayaang umabot sa rurok ang tensyon. Dahil ang totoo, ang bahay na ibinenta ninyo
ay isa lang model house. Isang sample na sinadya kong ipangalan sa amin ni Joaquin bilang Pain. Ang bahay na iyon ay pintuan lamang papasok sa higanting proyekto na ipinatayo ko. Isang proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Nagulat ang lahat ng bisita, lalo na ang mga katrabaho ni Joaquin. Nakangangalang sina Joaquin, Nanay Lucita, at Cheska. Ipinapakilala ko ang sarili ko. Ako si Valerie, hindi lamang ako arkitekto. Ako ang CEO at majority shareholder ng V Properties, ang developer sa likod ng Residensya San Lorenzo. Ipinagmalaki ni Valerie. Itinuro niya ang mapa. At ang tunay na bahay, na nakatayo sa isang ektaryang lupa na kumpleto sa pasilidad, na hindi ninyo kailanman nalaman na nasa loob ng San Lorenzo ay akin. Ako ang nagpatayo at ako ang nagmamay-ari. Ang bahay na iyon sana ang dapat ninyong kinatakutan. Biglang pumasok sina Attorney Valderrama at Bianca sa ballroom. Dala ni Attorney Valderrama ang isang makapal na folder. Bilang ebidensya ng pagtataksil na ito, Ma'am Valerie, sabi ni Attorney Valderrama na umalingaw-ngaw ang formal na boses. Kakatapos ko lang asikasuhin ang pagbawi sa lahat ng naiwang ari-arian na itinago ni Joaquin at ng kanyang ina. Lahat ng nakapangalan sa inyong dalawa ay nailipat na sa pangalan lamang ni Ma'am Valerie. At gusto ko ring ipaalam na ngayong araw, nagsampa si Ma'am Valerie ng annulment laban kay Joaquin at mga kasong sibil at kriminal dahil sa pagtataksil at estafa. Bumagsak si Joaquin sa stage. Sumigaw ng hysterical si Nanay Lucita. Na-realize na hindi lang bahay ang nawala sa kanya, kundi pati dignidad, pera, at karangyaan na ipinagmamalaki niya. Ang kasal ni Cheska na dapat sana ay tuktok ng tagumpay nila, ay naging isang stockholders meeting na sumira sa kanila, at pagbabasa ng kasong kriminal at annulment. Tinitigan ni Valerie si Joaquin, na ngayon ay nakasalampak sa stage. Hindi lang bahay ang ibinenta mo, Joaquin. Ibinenta mo ang tiwala ko at itinaya mo ang buong kinabukasan mo, para lang sa 10 milyon para sa maluhong party ng kapatid mo. Ibinalik ni Valerie ang mikropono sa litong-litong MC. Bago bumaba ng stage, yumuko siya ng kaunti bilang huling pagpupugay sa pagkawasak na ginawa niya, at naglakad palabas ng ballroom, na ngayon ay puno ng bulungan, chismis, at gulo. Iniwan niya sina Joaquin, Nanay Lucita, at Cheska sa gitna ng stage. Nagmistulang kahiya-hiyang palabas sa lahat ng bisita. Ang paghihiganti ni Valerie ay nagsimula na, at ang epekto nito ay mas masahol pa sa inaakala ng pamilya. Ang gulo sa kasal ni Cheska ay nag-iwan ng malalim na sugat, hindi lang sa pride ni Nanay Lucita at Joaquin, kundi pati na rin sa kanilang estado sa lipunan. Pagkaalis ni Valerie, naging sentro ng tsismisa ng ballroom. Si Cheska, na reyna sana sa araw na iyon, ay umiiyak ng hysterical sa stage. Nasira ang kasal niya dahil sa utang sa sindikato at sa katotohanang ang luho ng party niya ay binayaran ng pagtataksil at kasinungalingan. Ang mga bisita na dati pumupuri kina Nanay Lucita ay umiiwas na ngayon, abala sa pagvideo ng drama gamit ang kanilang mga cellphone. Nawasak ang reputasyon ng pamilya nila sa isang iglap. Napilitang umalis ang pamilya sa hotel na labis na napahiya. Wala silang bahay na mauuwian dahil ibinenta na nila ang model house, kaya tumira sila sa isang maliit na inuupahang apartment gamit ang natitirang pera mula sa inutang sa sindikato na unti-unti nang nauubos. Nang gabing iyon sa masikip at mainit na apartment, umabot sa rurok ang tensyon. Sinisi ni Nanay Lucita si Joaquin dahil nagbenta ito ng bahay nang walang abiso. Sinisi naman ni Joaquin si Valerie dahil masyadong malupit ito. Si Cheska naman ay panayang iyak. Pinagsisisihan ang peking karangyaan niya. Wala silang pera, walang ari-arian, at ang pinaka nakakatakot, alam nilang maniningil na anumang oras si Bossing Rigor. Kailangan nating gumawa ng paraan. Sigaw ni Nanay Lucita. Mapula ang mga mata dahil sa puyat at galit. Hindi tayo pwedeng maghirap dahil lang sa malupit na babaeng iyon. Kailangan nating pigilan ang annulment o kahit paano patagalin ang pagkuha sa mga ari-arian. Paano, Nanay? Nakuha na ni Valerie ang lahat. Kahit ATM ko halos walang laman. Sagot ni Joaquin, nawawalan ng pag-asa. Hindi siya madadaan sa iyak natin. Si Cheska, na maga ang mga mata, ay biglang nakaisip ng maduming ideya. Ideya na madalas niyang napapanood sa mga teleserye. Kailangan nating gawin siyang maawa sa atin, Nanay. Malambot ang puso ni Valerie sa likod ng pagiging matapang niya. May konsensya pa rin iyon. Maawa? Paano? Nagdududang tanong ni Joaquin. Palabasin natin na naaksidente tayo. Mungkahi ni Cheska. Mukhang nagbabalak ng masama ang tono niya. Magpanggap tayo na may isa sa atin na napuruhan.
Kung makita tayo ni Valerie sa ospital, makokonsensya iyon at papayag makipag-usap. Kahit paano, ititigil niya ang kaso pansamantala. Ang ideyang iyon, kahit baliw at madumi, ay tila ang tanging paraan na lang. Sumang-ayon sina Joaquin at Nanay Lucita, gagawa sila ng pekeng aksidente para makuha ang simpatiya ni Valerie at pilitin itong makipag-ayos. Kinabukasan, ginawa na ni Joaquin ang plano. Sinadya niyang ibangga ang kotse niya, yung kotseng isinangla nila sa sindikato, sa isang poste ng kuryente sa isang tahimik na kalsada. Sinugatan niya ang sarili ng maliliit na hiwa sa ulo at braso para magmukhang dramatiko. Samantala, nag-abang sina Nanay Lucita at Cheska sa isang maliit na ospital, kung saan nakahiga si Cheska na kunwari nanginginig sa takot, habang nagkunwaring hinimatay si Nanay Lucita. Tinawagan ni Joaquin si Bianca, na nagpanggap na natataranta. Bianca, pakisabi kay Valerie, na aksidente ako, wasak ang kotse. Na-shock si Cheska at nahimatay si Nanay. Nandito kami sa ospital ng San Jose. Parang awa mo na, papuntahin mo si Valerie. Kailangan niya kaming makita. Natanggap iyon ni Bianca habang kasama niya si Valerie. Kahit asar na si Bianca, totoo pakinggan ang kaba ni Joaquin. Ipinaalam niya ito agad kay Valerie na kasalukuyang nasa mansyon sa San Lorenzo, abala kasama si Attorney Valderrama sa pagpaplano para sa susunod na legal na hakbang. Nang marinig ang tungkol sa aksidente, walang gulat sa mukha ni Valerie. Imbes ay may manipis na ngiting puno ng pagdududa. Aksidente? Anong teleserye na naman ito? Bulong ni Valerie. Alam nila na guilt trip ang pinakamabisang paraan para makuha ako. Bilang CEO ng isang malaking kumpanya, malawak ang koneksyon ni Valerie. Agad siyang tumawag sa isang kakilala sa PNP Highway Patrol Group at sa ilang doktor sa ospital na iyon. Paimbestigahan nga ang nangyaring aksidente sa kalsadang ito at pakicheck ang pasyenteng sina Joaquin, Lucita at Cheska. Kailangan ko ng medical report at police report sa loob ng isang oras, matigas na utos ni Valerie. Saglit lang at bumalik na ang ulat. Tama ang hinala ni Valerie. Ipinakita sa ulat na sinadya ang pagbangga sa poste sa napakababang bilis. Walang sira sa sasakyan bukod sa UP sa unahan. At ang mga sugat ni Joaquin ay gasgas lang na hindi kailangang ma-admit sa ospital. Ayon naman sa medical report, pagod lang at mild shock ang naranasan ni Nanay Lucita at Cheska. Wala silang malalang pinsala. Halata daw ng doktor na nag-iinarte lang sila. Ngumiti si Valerie. Kahit pagsisinungaling, hindi nila magawang kapanipaniwala. Nagpa siya si Valerie na pumunta sa ospital, hindi dahil naawa siya, kundi dahil alam niyang ito na ang tamang pagkakataon para gumanti ng mas malala. Dumating si Valerie sa ospital ng San Jose. Hindi siya dumiretso sa kwarto ni na Joaquin. Sinalubong muna niya sina Attorney Valderrama at Bianca na naghihintay na sa lobby. Attorney, pagsisihan nila ang paggawa ng murang teleseryeng ito. Gusto kong dalhin mo ang lahat ng papel ng annulment at pagbawi ng ari-arian sa kwarto nila. At gusto kong tawagan mo si Bossing Rigor, sabi ni Valerie. Nagulat ang abogado. Si Bossing Rigor, ma'am? Bakit? Kasi ginagamit ni Joaquin ang aksidenteng ito bilang palusot para matakasan ang utang niya. Malamig na sagot ni Valerie. Gusto kong dumating si Bossing Rigor dito sa ospital saktong nagkukunwari akong naaawa sa kanila. Ipa-feel natin sa kanila ang totoong gulat. Sa loob ng kwarto, tensyonadong naghihintay ang pamilya. Pumuwesto sila kung saan sila pinakamukhang kaawa-awa. Bumukas ang pinto at pumasok si Valerie. Dahan-dahan itong naglakad at seryoso ang mukha na parabang nakikiramay talaga siya. Joaquin, Nanay, Cheska, bakit nangyari ito? Tanong ni Valerie na kunwari ay nag-aalala. Agad na niyakap ni Joaquin si Valerie. Mahal, mabuti dumating ka. Muntik na akong mamatay. Nagawa ko lang naman iyon dahil sa stress ko sa utang natin. Umiyak si Joaquin kahit halatang pilit. Nakiiyak din si Nanay Lucita. Valerie, itigil mo na ang kaso. Nawala na ang lahat sa amin. Patawarin mo na kami. Gusto lang naming mamuhay ng tahimik. Lumayo si Valerie at tinitigan sila isa-isa. Naiintindihan ko, Joaquin. Alam kong hirap na hirap kayo. Nang ngumiti ng palihim sina Joaquin, Nanay Lucita at Cheska, iniisip na gumana ang maduming plano nila. Bumukas ulit ang pinto. Pumasok si Attorney Valderrama dala ang mga makakapal na folder, kasunod ang dalawang lalaking nakasibilyan. At ang nagpamutla ng tuluyan sa pamilya, sa likod nila ay pumasok si Bossing Rigor. Ang mukha ay nakakatakot, kasama ang dalawa nitong tauhan na naglalakihan ang katawan. Ah, ito pala ang tinutukoy ko, sabi ni Valerie. Nawala ang ngiti at napalitan ng malamig na tagumpay. Sabi niyo desperado kayo dahil sa utang?
Alam ko na kung ano ang totoo ninyong utang. Humakbang si Bossing Rigor at nakapanlilisik ang mga mata. Kaya pala nagtatago ka dito, Joaquin. Gumawa ka pa ng peking aksidente para lang takasan ang utang mo sa akin. Tumutakbo ang arawang interes, at ngayon ay doble na dahil sinira mo ang usapan. Nasaan ang sasakyan? Hahatakin ko ngayon din. Napaatras si Joaquin. Hindi niya inasahan na makikipagtulungan si Valerie sa sindikato. Sumigaw si Nanay Lucita. Na-realize na ang peking aksidente nila ay mas lalong nagpapalapit sa tunay na panganib. Lumapit si Attorney Valderrama. Ako si Attorney Valderrama, abogado ni Ma'am Valerie. Nandito ako para ibigay ang mga formal na dokumento. Ngayong araw din, ititigil na ni Ma'am Valerie ang lahat ng pinansyal na suporta sa inyo. At nagdedemanda kami ng danyos dahil sa abala at perwisyong ginawa nyo sa pamamagitan ng peking aksidenteng ito. Inabot niya ang papeles para sa annulment, kasama ang detalye ng pagbawi ng lahat ng ari-arian na dati ay nakapangalan sa kanilang dalawa. Binasa iyon ni Joaquin ng mabilis. Hindi lang siya nawalan ng asawa't ari-arian. Haharapin pa niya ang lumulobong utang sa sindikato. Tinitigan ni Valerie si Joaquin ng may tunay na awa, ngunit malupit. Dapat humingi ka na lang ng tulong, Joaquin, imbes na gumawa ng drama. Ang bahay na ibinenta mo ay pain lang, pero ang utang mo sa sindikato ay totoo. Hindi ko hahayaang gamitin mo ang murang teleseryeng ito para pigilan ang annulment natin. Bayaran mo ang utang mo at maghanda ka sa korte. Hindi na ako babalik sa iyo. Tumalikod si Valerie at lumabas kasama sina Attorney Valderrama at Bianca. Naiwan sina Joaquin, Nanay Lucita at Cheska sa loob ng maliit na ospital kasama ang sindikato, ang papeles ng annulment at ang hiya na hindi masukat. Pumalpak ang drama nila at ito pa ang nagpabilis ng kanilang pagbagsak. Pagkatapos ng eksena sa ospital, bumalik si Valerie sa kanyang mansyon sa San Lorenzo. Hindi na siya magsasayang ng oras sa emosyon. Para sa kanya, sina Joaquin, Nanay Lucita, at Cheska ay isa na lang business case na dapat tapusin na may pinakakaunting lugi para sa kanya at pinakamalaking lugi sa nagtaksil. Kasama sina Attorney Valderrama at Bianca, sinimulan ni Valerie ang huling yugto ng Oplan Peking Corona, ang pagkalap ng matibay na ebidensya. Kahit may ebidensya na siya ng estafa at may recording ng pag-amin ni Nanay Lucita noong tumawag ito sa Dubai, alam ni Valerie na para tuluyang sirain ang pamilya ni Joaquin, kailangan niya ng ebidensya na magpapakita ng kanilang masamang intensyon mula pa sa umpisa. Attorney, sabi ni Valerie habang nakaupo sa kanyang eleganteng mesa, alam nating ibinenta ni Joaquin ang model house dahil desperado siyang pondohan ang kasal ni Cheska. Alam nating si Nanay Lucita ang utak sa kasakiman na ito, pero wala tayong pruweba na aktibong nakilahok si Cheska, na hindi lang siya basta nakinabang. Tumango ang abogado. Tama po, Ma'am Valerie. Kung lalabas na biktima lang si Cheska ng ambisyon ng kanyang ina at kapatid, baka mahati ang simpatiya ng publiko. Kailangan natin ng magdidiin kay Cheska. Ngumiti ng manipis si Valerie. Gamitin natin ang alas ko. Ang buong model house na iyon, hanggang sa ilaw at saksakan, ay may smart home security system at voice recorder na ako lang ang may access. Gusto kong kopyahin ninyo ngayong gabi ang lahat ng voice recordings mula sa sala at opisina sa loob ng nakalipas na 3 linggo, simula bago ako umalis papuntang Dubai. Nagsimula ang misyon. Ang technical team ni Attorney Valderrama ay palihim na pumasok sa walang taong model house at kinopya ang mga recording. Sa loob ng ilang oras na pakikinig, marami silang natuklasan. Ang mga reklamo ni Nanay Lucita na walang asenso si Valerie. Ang pagpupumilit ni Cheska kay Joaquin na gumawa ng paraan para may pambayad sa kasal. At ang pinakaimportante, isang usapan kung saan malinaw nilang pinagpaplanuhan ang pagpeke sa pirma ni Valerie para sa unang aplikasyon sa housing loan. Sa recording, dinig na dinig si Nanay Lucita na nagsabing, "Ang pirma ni Valerie? Nako, madali lang iyan. Joaquin, memoryado mo naman, 'di ba? Kopyahin mo na lang, hindi niya iyan malalaman." Sabihin na lang natin na pumayag na siya kapag tinanong. Ang recording na ito ay ang gintong ebidensya na magdidiin kay Cheska sa moralidad at kay Joaquin sa isang seryosong kasong kriminal na mas malala pa sa simpleng estafa. Nagdesisyon si Valerie na gamitin ito para pagwatak-watakin sila. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap ng tawag si Joaquin mula sa isang misteryosong tao na nagpanggap na galit na property investor. Pinagbantaan siya nito na wawasakin ang buhay niya kung hindi niya babayaran ang sindikato at sinabing may kopya siya ng voice recordings mula sa bahay nila. Nataranta si Joaquin at nagkulong sa apartment. Kasabay nito,
Nakatanggap din sina Nanay Lucita at Cheska ng text, pero iba ang banta. Si Cheska daw ang pupuntiryahin dahil siya ang pangunahing nakinabang sa krimen na plinano sa bahay na iyon. Ang estratehiya ni Valerie ay gumawa ng pag-iisang takot. Si Joaquin ay takot makulong, si Nanay Lucita ay takot maghirap. At si Cheska, ang bagong kasal, ay takot hiwalayan ng asawang si Tristan at baka palayasin pa sa bahay nito kapag pumutok ang eskandalo. Si Cheska na pinakamahina sa kanila ang naging target ni Valerie. Tumakas si Cheska sa apartment at palihim na kinontak si Bianca. Nagpanggap si Bianca na mabait na espiya ni Valerie at pumayag na makipagkita sa isang tagong coffee shop. Ito ay isang palabas na dinisenyo ni Valerie. Dumating si Cheska na wasak ang mukha, umiiyak at kinuwento kung paano siya pinilit ng nanay at kapatid niya natanggapin ang maruming pera. Bianca, parang awa mo na. Wala akong alam. Gusto ko lang ng magandang kasal. Sina Joaquin at nanay ang nag-utos sa akin na magkunwaring walang alam. Sabi nila pera daw iyon sa mana. Ayokong makulong. Si Bianca na may nakatagong mikropono ay nag-acting din. Cheska, hindi ka na pwedeng magsinungaling. Alam ni Valerie ang lahat. May voice recording siya ng plano ninyong pekein ang pirma niya. Mabigat na kaso iyon. Namutla si Cheska. Alam niyang tapos na ang laro. Hindi! Huwag mong sabihin kay Valerie. Gagawin ko ang lahat. Magiging witness ako. Sasabihin ko kay Valerie na galing lahat kay nanay ang ideya. Si Nanay Lucita ang nagpilit sa aming pekein ang pirma ni Valerie. Sumunod lang kami kay Joaquin. Aaminin ko ang lahat ng alam ko sa mga tagong accounts ni Joaquin. Ang pag-amin na ito ni Cheska na na-record ay katumbas ng ginto. Dahil sa takot at desperasyon, tinraidor ni Cheska ang sarili niyang ina at kapatid. Pagkatapos ng pagkikita, bumalik agad si Bianca sa mansyon. I-play niya ang recording kay Valerie. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Valerie. Hindi na ito malamig na ngiti, kundi isang ngiting nagpapatunay na mananaig ang hustisya. Attorney, sabi ni Valerie, may pag-amin na tayo na nagdidiin kina Nanay Lucita at Joaquin sa isang seryosong krimen. Si Cheska ang magiging star witness natin. Kahit hindi niya alam, i-file na ang recording na ito bilang karagdagang ebidensya sa annulment at estafa. Gusto kong ang unang hearing ay mangyari sa lalong madaling panahon at siguraduhing malik ang balitang ito sa media bago magsimula ang hearing. Samantala sa apartment, nag-aaway sina Joaquin at Nanay Lucita. Nagsisisihan sila sa paglutang ni Bossing Rigor. Hindi nila alam na kakatraidor lang sa kanila ni Cheska. Ang alam lang nila, haharap sila sa korte. Si Joaquin na takot makulong, ay sinubukan na namang tawagan si Valerie, pero hindi siya pinansin. Hindi niya alam na hawak na ng asawa niya ang alas na magpapakulong sa kanya. Handang-handa na si Valerie. Hawak na ang ebidensya, nakuha na ang star witness, at nabawi na ang lahat ng ari-arian. Nakatingin siya sa syudad mula sa kanyang penthouse. Hindi siya masaya sa pagbagsak nila, kundi nakaramdam siya ng kapayapaan na matutupad na ang hustisya. Ang matinding pagkatalo ni Joaquin, Nanay Lucita, at Cheska sa ospital ay tumangay sa natitirang dignidad nila. Pagkaalis ni Valerie, hinarap nila si Bossing Rigor na hinatak ang mamahaling kotse ni Joaquin. Wala na talaga silang natira kundi takot. Alam nilang totoo ang kasong estafa at annulment na isinampa ni Valerie. Ngunit matigas talaga ang ulo ni Nanay Lucita. Kahit napahiya na, gusto pa rin niyang ipakita sa kanyang mga kaibigan na hindi sila sira. Pinilit niyang mag-organisa ng 25th wedding anniversary, silver wedding nilang mag-asawa, na matagal nang patay. Ginamit niya ito para magpanggap na mayaman pa rin sila. Ginanap ito sa isang simpleng private dining restaurant. Malayo sa bonggang kasal, pero inubos nito ang natitirang pera nila. Gusto niyang palabasin na ang issue kay Valerie ay away mag-asawa lang. Sa kabilang banda, inayos ni na Valerie at Attorney Valderrama ang schedule ng korte. Ang unang hearing ng annulment at estafa ay nataon sa araw ng anibersaryo ni Nanay Lucita. Sinasadya ito ni Attorney Valderrama dahil sa lawak ng koneksyon niya. Ito ang perpektong sandali para ibagsak ni Valerie ang huling hatol. Nang umagang iyon sa Regional Trial Court, tensyonado ang paligid. Dumating si Valerie na nakasuot ng dark formal suit, nag-uumapaw sa autoridad at kapangyarihan. Kasama niya sina Attorney Valderrama at Bianca. Dumating si Joaquin ng mag-isa. Gusgusin at takot na takot. Wala siyang mahanap na abogado na lalaban kay Valerie, ang CEO ng V Properties. Binuksan ng judge ang hearing. Sinubukan ni Joaquin na humingi ng areglo, nagmamakaawang iatras ni Valerie ang annulment at mag-usap bilang pamilya. Your Honor,
Nanginginig na sabi ni Joaquin. Misunderstanding lang po ito lahat. Masyadong emosyonal ang asawa ko kasi malayo siya. Nakikiusap po ako, ayusin natin ito ng pribado. Humingi ng pahintulot si Valerie para magsalita. Your Honor. Kalmadong sagot ni Valerie. Walang misunderstanding dito. May pagtataksil at sadyang krimen na ginawa. Ang asawa ko ay hindi lang nagbenta ng bahay, kundi pineke ang pirma ko para sa housing loan bago niya ibinenta iyon. Hindi lang ito away pamilya, isa itong kaso ng estafa. Inilabas ni Attorney Valderrama ang susi nilang ebidensya, ang voice recording ni Cheska tungkol sa pagpaplano ng pagpeke sa pirma. Nang i-play ito sa korte, malinaw na narinig si Nanay Lucita na inuutusan si Joaquin na kopyahin ang pirma. Napayuko sa hiya si Joaquin. Namula siya dahil alam niyang tapos na ang lahat. Ang falsification of public documents at estafa ay seryosong krimen na magdadala sa kanya diretso sa bilibid. Nagdesisyon ang judge na hindi pwedeng iareglo ang kaso dahil napakalakas ng ebidensya. Tuloy ang proseso ng annulment at ang kasong kriminal ay iaakyat para sa paglilitis. Umalis si Joaquin ng korte na wasak ang pagkatao. Hindi lang siya hihiwalayan, kundi nakaumang na ang rehas sa kanya. Gusto na lang niyang magtago, pero naalala niya ang anniversary party ng nanay niya. Kailangan niyang pumunta para isalba ang pride nito. Nang gabing iyon sa private dining, malungkot ang paligid. Konti lang ang dumalo at puro mga kamag-anak na walang alam sa eskandalo. Pilit nang ngumingiti sina Nanay Lucita at Cheska. Habang hinihiwa ni Nanay Lucita ang cake, bumukas ang pinto. Pumasok si Valerie, ngayon ay nakasuot ng napakagandang cocktail dress. Kasama sina Attorney Valderrama at Bianca. Tumahimik ang lahat. Happy anniversary, Nanay Lucita. Formal na bati ni Valerie. Pilit nang umiti si Nanay Lucita na gustong magmukhang nakatataas. Naku Valerie, mabuti nakapunta ka. Sineselebrate namin ang walang hanggang kaligayahan. Sayang at hindi ka nakasali rito. Siyempre magsiselebrate ako Nanay Lucita. Sagot ni Valerie habang humahakbang papalapit. Nandito ako para sa sarili kong celebration. Ang celebration ng kalayaan ko. Kumuha si Valerie ng isang baso ng champagne at itinaas ito. Gusto kong ipaalam sa lahat, ngayong araw, sa unang hearing sa korte, napatunayang nagkasala ang asawa kong si Joaquin sa estafa at pamemeke ng pirma ko para sa pansarili niyang interes at para sa kasal ni Cheska. Nagulat ang mga kamag-anak. Sumigaw si Nanay Lucita. Valerie, wala kang karapatan. Party namin ito. May karapatan ako dahil hawak ko ang ebidensya. Malamig na sagot ni Valerie. At bilang regalo sa silver anniversary ninyo, Nanay Lucita, at padespedida kay Joaquin, may isa pa akong ipapaalam na hindi ninyo pa alam. Tinitigan ni Valerie si Joaquin na maputlang maputla na. Joaquin, naalala mo ba yung kotse mong hinatak ng sindikato? Yung kotseng iyon ay nakaparada na ngayon sa mansyon ko sa San Lorenzo, sa subdivision na pag-aari ko. Hinatak iyon dahil tumatakas ka sa utang. Tumigil siya para ipasok sa isip nila ang mga sinabi niya. Dati, nagtataka kayo kung bakit hindi ako nag-aalala nung ibinenta niyo ang model house ko. Sabi niyo, bakanteng bahay lang iyon. Natawa na lang ako nung tumawag kayo, dahil ang totoo, ang bahay na ibinenta niyo ay. Tumingin si Valerie kay Attorney Valderrama. Nag-play sa TV ng restaurant ang isang video press conference. Sa video, si Valerie bilang CEO ng V Properties ay nakatayo sa lobby ng mansyon niya. Sa likod niya ay ang master plan ng Residensya San Lorenzo. Ngayong araw gusto kong ipaalam na ang property na ibinenta ng dati kong asawa na si Joaquin ay isa lamang model house sa entrance ng project na ito. Ang tunay kong tinitirhan ay ang mansyon na ito, isang ari-arian na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso na hindi nalaman kailanman ng asawa ko. Pagkatapos ng video, tulalang-tulala ang lahat. Napabagsak si Nanay Lucita sa upuan niya. Alam na ng lahat na hindi lang basta asawang nagwala si Valerie, kundi isang bilyonaryang pinagtaksilan na ginamit ang yaman niya para gumanti. Nawasak ang party ni Nanay Lucita at napalitan ng balita ng eskandalo at yaman ni Valerie. Tinitigan ni Valerie ang mag-ina sa huling pagkakataon. Iyan ang regalo ko, Nanay Lucita. Ang totoo, hindi lang manugang ang nawala sa iyo, kundi ang kaisa-isa mong access sa totoong yaman. At ikaw, Joaquin, hindi lang asawa ang nawala sa iyo, kundi pati kalayaan mo. Umalis si Valerie kasama ang abogado at kaibigan, iniiwan ang pamilyang wasak na wasak sa pananalapi at lipunan. Pagkaalis ni Valerie naging lamay ang anibersaryo, nagsialisa ng mga bisita para umiwas sa iskandalo ng sindikato at estafa.
Histerikal na umiyak sina Nanay Lucita at Cheska dahil kulong ang aabuti ni Joaquin. Kinabukasan, naging totoo ang hula ni Valerie. Kumalat sa media ang balita tungkol sa CEO ng V Properties na kinasuhan ng asawa dahil sa estafa at pamemeke. Sira ang reputasyon ni Joaquin at lumakas ang presyon mula sa PNP. Inutos ni Valerie kay Attorney Valderrama na ituloy ang kasong kriminal gamit ang voice recording bilang matibay na ebidensya. Mabilis ang proseso. Naglabas ng warrant of arrest ang pulisya para kay Joaquin. Sinubukan ni Joaquin na tumakas mula sa masikip nilang apartment, pero paglabas niya, naghihintay na ang mga pulis. Inaresto si Joaquin sa kasong estafa at falsification of public documents. Umiiyak at nagmamakaawa sina Nanay Lucita at Cheska sa mga pulis, pero hindi sila pinansin. Dinala si Joaquin at naiwan silang nakalubog sa matinding kawalan ng pag-asa. Tuluyan nang naghirap ang mag-ina. Hindi na nila kinayang magbayad ng renta kaya palipat-lipat sila. Lumobo ang utang kay Bossing Rigor kaya araw-araw silang ginugulo ng mga kolektor. Si Cheska, na dinivorce ng asawang si Tristan matapos pumutok ang iskandalo, nag-file rin ito ng annulment, ay napilitang magtrabaho bilang tindera para may makain. Mabilis na naaprubahan ang annulment ni Valerie. Idineklara ng korte na walang karapatan si Joaquin sa anumang ari-arian dahil sa kanyang panloloko at ginawang krimen laban kay Valerie. Ang lahat ng ari-arian, pati ang model house, ay naibalik kay Valerie. Naniningil din siya ng malaking moral damages para tuluyang hindi na makabangon si Joaquin. Tinulungan ni Bianca si Valerie sa pamamahala ng negosyo para hindi ito maapektuhan. Hindi nagalit si Valerie, kundi nakaramdam siya ng malamig na kapayapaan. Nakuha niya ang hustisya at napatunayang siya ang tunay na may-ari ng kanyang kapangyarihan at yaman. Tapos na ang masaklap na bahagi ng buhay ni Valerie. Malaya na siya sa pamilyang nagtaksil sa kanya. Ginamit niya ang momentum na ito para maglunsad ng mas maraming real estate projects gamit ang kanyang mansyon sa San Lorenzo bilang main office. Si Bianca ay naging head of corporate communications niya at si Attorney Valderrama ang nanatiling chief legal counsel. Isang araw, nalaman ni Valerie ang kalagayan ni Nanay Lucita at Cheska. Nakatira na lang sila sa isang maliit na kwarto sa squatters area, naglalaba at nagtitinda para bayaran ang natitirang interes kay Bossing Rigor. Nahihirapan din silang dumalaw kay Joaquin sa kulungan. Dahil may prinsipyo at nagbibigay ng pagkakataon, nag-alok ng isa pang tsansa si Valerie hindi dahil sa awa, kundi dahil sa hustisya. Kinontak ni Bianca si Cheska. Nagkita sila sa isang simpleng kainan. Gusgusin na si Cheska. Mahinahong kinausap ni Valerie si Cheska. Alam kong nagdurusa ka, Cheska. Biktima ka ng kasakiman ng nanay at kapatid mo. Pinapatawad na kita kasi nakinabang ka lang. Hindi ikaw ang utak, pero kailangan mong pagbayaran ang ginawa mo. Umiyak si Cheska at humingi ng tawad. Inamin niyang sinisisi pa rin ni Nanay Lucita si Valerie. Binigyan ni Valerie ng trabaho si Cheska. Hindi kita bibigyan ng pera. Bibigyan kita ng trabaho mula sa pinakamababang posisyon bilang clerk sa construction site ko. Ang sweldo mo ay para bumuhay sa sarili mo, pambayad sa natitirang utang, at pandalaw kay Joaquin. Tinanggap ito ni Cheska ng buong puso. Pinatunayan ni Valerie na hindi siya malupit, kundi patas lang sa mga gustong magbago. Si Cheska ay nagsimula ng bagong buhay, lumayo sa impluwensya ng ina, at nagtrabahong mabuti. Nang malaman ito ni Joaquin mula kay Nanay Lucita, napuno siya ng pagsisisi. Nagsulat siya ng liham ng paghingi ng tawad kay Valerie. Na-realize niya na hindi lang yaman ang nawala sa kanya, kundi isang mabuting asawa. 2 taon nang lumipas, si Valerie ay naging icon ng mga matagumpay at may prinsipyong negosyanteng babae. Lumago ng husto ang Bimacena Residence at iba pang proyekto ng V Properties. Nakoronahan siya, hindi bilang asawa, kundi bilang reyna ng imperyong siya mismo ang nagtayo. Si Cheska ay unti-unting nakakabayad ng utang at tumutulong sa mga pangangailangan ni Joaquin sa bilibid. Nakita na niya ang tunay na halaga ng dangal. Ang pinakamasaklap na sinapit ay kay Nanay Lucita. Naiwan siyang mag-isa sa squatters area dahil tinanggihan niya ang tulong ni Cheska dala ng kanyang pride. Nabubuhay siya sa lungkot at matinding pagsisisi. Naging tampulan siya ng tsismis ng mga dating kapitbahay na alam ng peke ang ipinagmamalaki niya dati. Sa loob ng kulungan, si Joaquin ay naging tahimik at nagsisisi. Nang mabasa ni Valerie ang liham ni Joaquin, naantig siya sa sinseridad pero wala nang pag-ibig na natira. Bilang huling tulong, ipinaasikaso ni Valerie kay Attorney Valderrama na magkaroon ng maayos na rehabilitasyon si Joaquin, hindi para palayain,
kundi para itaguyod ang kanyang karapatang pantao. Ito ang nagtapos sa galit ni Valerie. 3 taon pagkatapos ng trahedya, nakatayo si Valerie sa balkonahe ng kanyang mansyon sa Residensya San Lorenzo. Napatunayan niyang ang ibinentang bahay ni Joaquin ay pain lang para subukin ang pagkatao nito. Nakuha niya ang tunay na kaligayahan hindi mula sa kasal, kundi sa tapang na tumayo at ipaglaban ang tama. Si Cheska ay umasenso bilang junior project manager at tinapos ang lahat ng utang sa sindikato. Si Joaquin, pagkalaya, ay sumubok magsimula muli at tinanggap ang kanyang kapalaran ng may pagpapakumbaba. Samantala, si Valerie ay nanatiling nasa tuktok. Itinuro niya ang pinakamahalagang aral. Ang prinsipyo at malinis na konsensya ang magdidikta ng kapalaran kaysa sa pekeng estado at karangyaan. Huwag na huwag mong mamaliitin ang katahimikan at pasensya ng isang tao. Dahil sa likod ng kanilang pagpapakumbaba ay maaaring nakatago ang kapangyarihan, talino, at yamang higit pa sa iyong nakikita.